Hello guys, kamusta na kayo dyan? Especially my dear fellow XSR 155 users. Sa video natin ito, samahan ninyo akong palitan natin ng rubber, itong ating signal light. If you can still recall, no, last week, so linagyan natin ito ng super glue, pero hindi rin nagtagal. Actually, ilang application na ito ng super glue, pero dahil expired na talaga yung mga rubbers, as you can see, madali siyang mapunit, hindi na siya flexible, possibly because of the environment, no, sa sobrang init, bilad sa araw, pagkatapos uulan na naman. So ito yung effect. So maganda dahil ngayong hapon dumating itong ating order na rubber. Medyo natagalan kasi galing pa pala ito ng ng Indonesia. So kitang-kita natin dito na original, no, genuine talaga yung product na nabili natin, no. Yung quality ng rubber, no, makikita natin napakatibay. So I hope na tatagal ito, no? So please join me sa pagpalit ng rubber itong signal light ng ating Yamaha XSR 155. Let's go. Okay, so ito na yung itsura ng ating signal light. Ito makikita natin may mga tubig sa loob. Ito talaga yung isa sa mga problem na na-encounter natin. Kahit dito sa kabila, ganun rin. Kahit yung nasa yung nasa likod, no. Ito nga, meron ng tumubo na mga halaman sa loob. Ayan. So lagyan natin ng yan, solusyon mamaya. So solusyon na natin yan mamaya, no. Pagkatapos natin ikabit yung dito sa harap, yung mga rubbers na binili natin. So lilinisin natin ito. Pagkatapos maglalagay tayo ng sealant, no, para ma-seal itong mga gaps at hindi na siya papasukin ng tubig. Ayan. So first, we're going to remove the screws, no. Gamit lang tayo ng Phillips head screwdriver. At as usual, so meron tayo ditong partner. Ayan, si Marmar. Say hi, Mar. Hi. Dito sa vlog natin. Ayan. Okay, so tinitraining natin habang bata pa para paglaki, magiging mekaniko na siya. Ayan, so na-remove na. Dito tayo, Mar, sa kabila. Other side. Yun, no. Master. Matigas. Okay. Ayan. Okay, so dahil umulan dito sa labas, so nag-transfer tayo dito sa loob ng bahay. Napakalakas ng ulan sa labas, no? Remove natin itong lock. Ayan. So tumigas na yata. After removing this lock, ayan, pwede na natin mahugot yan. Pero syempre, kukunin muna natin ito baka mahulog pa at mabasag. Ayan, push mo natin. Yun. Ayan. Tapos, yung lock dito sa loob, sa likod, kunin natin. Actually, hindi na gumagana yan kasi ito yung naging solution ko before. Hindi pa dumarating yung ating order. Naglagay tayo ng rubber sa loob para extra protection. So, kagaya ng ginawa natin dito, kanina sa kabila, pinutol natin yung wire. Ayan. Dito na lang tayo sa gitna para hindi mahirap. Yun. Tapos remove na natin.
Yung iba kasi doon pa nila kinukuha yun. Doon pa sila hindi nila pinuputol ito. Mas maganda yan, mas recommended ko yan. Pero ako kasi nagmamadali. Pwede naman siguro to. Pwede naman ito basta pulido lang yung insulator natin mamaya. Okay? So ito na. Lagyan na natin to. Yan o. Yamaha Indonesia Motor, di ko alam, MFG, ano ba yan? I will provide the description of this product, no? Kung saan natin mabibili ito sa Shopee, sa description ng ating video. Check nyo na lang mga lods. Okay, so ito sa butas, pasok na natin. Yan. Tapos yung lock sa loob. Yan. Tapos dito tayo sa kanyang lock. Yan. Okay na. So, ayan yung tainga niya. Dapat pumasok din yung lock. Same doon sa ibaba. So, balik na natin to. Ayan. And then, don't forget to return the lock dito. Ayan, hindi na siya makagat na, napakatigas naman. Tapos, we will remove the insulation here. Ayan. Ayan. Same dito. Yun. Tapos, okay, pagkatapos idugtong na natin ito using the long nose plier. Make sure na matibay ang pagkadugtong natin. Medyo mahirap to kasi maliit siya. Yan. Same dito. Sa kabila. Maraming diskarte naman para dito eh. Okay. Pero para mas matibay, solder natin yan. Yun, no?
Siguraduhin natin to. Importante talaga yung signal light. Baka magloko pa yan. Yan. Electrical tape dito. Para iwas short circuit. Yan, dito sa kabilang side. Okay, so ito na yung final outcome. Importante, insulated lang siya. No? Same din yung gagawin natin dito sa kabila. Same process. Okay, so kabit natin ulit. Okay, lock natin lock. Ayan. Balik natin ang screw sa ilalim. Okay. Okay, so ilalagay na natin ngayon itong ating bagong rubber. Papasok na natin itong wire na to dito sa butas. Pagkatapos, itong ating rubber, ipapasok na natin dito sa kanyang i-mount na natin siya dito sa metal na to. Ayan. Okay na. Pero mayroong lock yan sa loob, so dapat ilagay natin yung lock. Okay, so ito siya yung lock. So dapat papasok yan dito sa tenga ng rubber na kinabit natin. Ito siya. Ayun, so pumasok na. Same yung gagawin mo dito sa ilalim. Ayan, ayan. So ito yung nag-hold para hindi mahugot ang rubber na kinabit natin. Okay, so ngayon magre-remove tayo ng insulation dito. Remove natin yung insulator dito sa dulo.
And then, ibabalik na natin ito, yung kinakabitan ng signal light natin. Ayan. Pero may lock pa tayong ilalagay dyan. Ayan. So, ganito yung yung forma ng lock. So, pabalik natin. Ayan. Hindi na makukuha yan. Okay. So, dudugtong na natin. Color green. Dito yan. Dito na rin sa kabila yung isa. Color black. Yun. Sasolder natin yan. Yun. Tapos, balik natin itong insulator. Yan. Hulog. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. Okay, so ayan na. Napakaganda, napakatibay. Sulit yung pagpalit natin ito.